Bakit natin dapat basahin ng buo yung Biblia? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Unang-una po sa lahat, binabati ko muna ng happy birthday yung aking pamangkin, si Dirk. Happy birthday sa iyo. And I hope natutuwa ka na nakikita mo tong picture mo, no? Now, yung topic po natin ngayon ay systematic theology. Systematic theology. Umaga-umaga, ang bigat, no? Yung iba siguro sa inyo, papasok sa school, estudyante, maraming aaralin sa eskwelahan, tapos ngayon pa lang, ang bigat na ng topic. Now, simpleng-simple lang po ito, wag po kayong mag-alala. Maganda po na maunawaan natin tong systematic theology kasi si Jesus mismo in-apply ito, tong systematic theology. Ano ba ibig sabihin ng systematic? Systematic po ay may system, yung iyong klase ng pag-aaral. Systematic theology is the careful study that asks, what does the whole Bible teach us today? Ibig sabihin po, kapag meron kang nasa isip na isang katuruan, dapat sasalain mo yun ng buong Bible. Babasahin mo yung Genesis to Revelation. Ganun po yung systematic theology. Halimbawa, ang topic mo ay si Jesus. Bago ka magkaroon ng tamang katuruan patungkol kay Jesus, basahin mo muna yung Genesis hanggang Revelation. Ano ba yung tinuturo ng buong Bible patungkol kay Jesus? So, ganun lang po kasimple yung systematic theology. Now, i-apply mo siya sa lahat ng topic. Sino ba yung tao according to the Bible from Genesis to Revelation? Makasalanan ba talaga tayo? From Genesis to Revelation, no? Ganun na yung approach. Kaya po, sino na sa atin ang nakatapos ng Biblia? Sa seminary po, ganun, no? Sinusuyod yung Biblia para lang masagot yung isang tanong. Sino ang Diyos ayon sa Biblia? Paano tayo dapat maligtas? Paano tayo maligtas ayon sa Biblia from Genesis to Revelation? So, basahin nyo na lamang po ito, no? Itong systematic theology. Hindi ko alam kung ilang semester kami dito sa systematic theology lang, baka 4, 5, 6, hindi ko alam kung gaano katagal. Pero sobrang tagal po ng pag-aaral nito. Halimbawa, ang inaaral mo yung banal na spirito, babasahin mo yun, uunawain mo from Genesis to Revelation, anong sinasabi ng Genesis hanggang Revelation patungkol sa Holy Spirit. Tapos tinatawag namin yung pneumatology, pag-aaral patungkol sa Holy Spirit. Ano sinasabi ng Diyos, ng buong Biblia patungkol sa mga angels? So, babasahin mo ulit, Genesis to Revelation, no? Ano sinasabi ng buong Biblia patungkol sa angels? Yun yung tinatawag nating angelology. Pag-aaral patungkol sa anghel. Pag-aaral patungkol sa kasalanan, hamartiology. So, ganun po yun sa seminary, no? Pag-aaral patungkol sa church, ecclesiology, no? Aralin mo yun from Genesis to Revelation. So, si Jesus po, pansinin nyo, paano niya in-apply ito, no? Luke chapter 24, verse 27 hanggang 44. Ito po yung after na ng mabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, after His death, burial, and resurrection. Nung nabuhay siya mag-uli, kinausap niya yung ilan sa mga disciples niya. And explain niya, sabi rito sa verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all scriptures concerning Himself. So, dito po sa paraan ng interpretation ni Jesus Christ, yung approach niya, sinasabi ni Jesus Christ, konsultahin niyo yung buong Biblia. During their time, meron silang Old Testament. So, mula sa simula ng Old Testament hanggang sa dulo ng Old Testament, suriin mo yan, no? Lahat yan patungkol sa akin. Yan yung sinasabi ni Jesus dito. At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Verse 44. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salita. Salitang sinabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa mga kautusan ni Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sa mga propeta hanggang dulo na yon. Kasama pa yung mga awit, kasama yung Proverbs dyan, no? Kasama yung Song of Songs. Lahat yan, buong Old Testament. So, basically, ang tanong rito, sino si Jesus according to all the scriptures? Now, ito po yung teaching natin ngayong araw. Number 1, the Bible is meant to be understood as a whole.
Kaya po mga kapatid, basahin po natin yung ating Biblia. I-goal natin na mabasa natin yung buong Biblia. At least mayroon tayong understanding from Genesis to Revelation, ano yung laman ng buong Biblia. The Bible is meant to be understood as a whole. Hindi po tayo nagbabasa ng Biblia ng bits and pieces na pagbukas natin ng Biblia, one verse, tapos, no? Kailangan maunawaan natin yung kabuuan ng Biblia. Isang storya po yan. Pangalawa, the aim is to grow in the knowledge of God. Bakit po natin babasahin yung Biblia? Yung aim natin is to grow in the knowledge of God. Mas maunawaan pa sino si Lord. Yung Bible, love letter ng Diyos sa atin yan eh. Pag may nanliligaw sa'yo, sinulatan ka, no? Hindi na uso yung love letter ngayon. Pero let's say, no, may nagbigay sa'yo ng love letter. Gusto makipagrelasyon sa'yo ng tao, hindi ba babasahin mo yung love letter na yon? At kung yan, nanliligaw pa lang sa'yo, hindi ba kikilalanin mo yung tao na yon? Kung yan ba ay worth it or worthy na mapangasawa mo? Sa isang relasyon, you have to know the person. You have to know your spouse. Hindi pwedeng hindi mo kilala. Nakipagrelasyon ka sa isang tao, hindi mo kilala. Ganon din po sa ating Diyos. Ang Biblia ay pagpapakilala at pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili patungkol pagpapahayag ng Diyos na kanyang mga katangian, kung sino siya. Yun yung Biblia. At tayo, we want to grow in the knowledge of God because we want to have a better relationship with God. Kasi gusto natin na lumago sa ating relasyon sa Diyos. Gusto nating mas mapalapit sa Diyos. Kaya po, kailangan basahin natin Biblia, maunawa natin sino ba si Lord. To grow in the knowledge of God and to grow in our relationship with God. Pangatlo po, the goal is to obey and glorify God. Why do we want to grow in the knowledge of God? Ba't natin gustong makilala si Lord? Ang goal po niyan ay lumago rin tayo sa pagsunod sa Kanya in order to glorify Him. In order to live for His glory. Now, lagi ko pong ine-emphasize na yung knowledge and obedience hindi pa naghihiwalay. Kapag na-stuck ka sa knowledge, puro ka knowledge, mauwi ka lang sa theology without application. Theology without application, sabi sa book of James, sa sulat ni Santiago, that's faith without works is dead. Faith without works is dead. Kinikilala mo yung Diyos, pero walang pagsunod, patay na pananampalataya yun. Dahil ang buhay na pananampalataya ay may pagsunod. So, the aim is to grow in the knowledge of God. The goal is to obey and glorify God. Kailangan po nating lumago sa pagsunod sa ating Diyos. Kaya po, lahat po ng mga devotions natin ay may teachings, merong applications. Yan po ay ayon doon sa sinulat ni Apostol Pablo, no? Na we have to watch our life and doctrine closely. Meron tayong doktrina na nai-apply sa buhay. Kaya sabi niya kay Timothy, watch your life. Yung buhay mo, pag-obserbahan mo mabuti kung nai-apply mo ba talaga yung doktrina mo. Watch your life and doctrine closely. Are they connected? Papamuhay mo ba ang iyong pananampalataya? So, application number 1, mula dito po sa pinag-aaralan natin, no? I hope nakuha na natin yung concept ng systematic theology. Ibig sabihin, pag-aaral ng buong Biblia para masagot lang natin yung isang topic, no? Pang mga theologians po yun, pero applicable po yun sa lahat. Pero yung mga deep research, mostly, ginagawa yun ng mga pastor, no? Bago sila mag-preach. Now, paano po natin i-apply ito sa ating mga buhay? By the way, medyo maingay ngayon kasi hindi ko lang kung naririnig sa mic, no? Salamat sa technology natin na minimize yung sound ng ulan. Actually, ang lakas ng ulan ngayon. Application number 1. Read all and not just bits and pieces. Huwag po tayong masanay na pagbuklat ng Biblia, basa ng isang verse, tapos yun na yun throughout the day. Kapag ganun po yung mindset natin, ang iniisip lang natin, kukuha tayo ng isang principle sa Bible, tapos para bang it's all about me. Pang-immature po yun eh. It's all about me. This verse is all about me. It's just, to make me feel good. May nabasa ako ngayong araw. Hindi po ganun eh. Pag nagbasa ka ng Biblia, inuunawa mo, ito po yung paraan ng pagbabasa ng Biblia. You read the preceding and succeeding. Ibig sabihin, pag nagbasa ka ng isang verse, basahin mo yung kabuuan.
para maunawaan mo kung ano yung sinasabi talaga dun sa verse na yon. At yun po yung i-apply natin sa ating buhay, i-meditate natin throughout the day, all for the glory of God. Now, i-goal po natin na mabasa natin yung buong Bible. Number 2, test your belief in light of the whole Bible. Ang problema po sa bits and pieces, kapag kuha mo ng isang verse, minsan ayun na yung pinaniniwalaan mo talaga, which is tama naman, pero dapat tinitest mo yun, yung iyong pananampalataya. Sa kabuuan ng Biblia, from Genesis to Revelation. Yan po yung nagiging problema ng maraming mga kulto. Kaya sila nagiging kulto o nagkakaroon sila ng maling katuruan kasi meron silang pinulot na isang talata o si Jesus, tao lang si Jesus. Hindi mo na kinonsulta yung Genesis to Revelation, nag-conclude ka na si Jesus, pinanganak lang, nag-start lang nung pinanganak siya. Hindi mo na nakita na si Jesus, nasa Old Testament na siya. Hindi pa siya pinapanganak pero naroon na siya sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil pumulot ka lang ng isang verse, hindi mo kinonsulta yung Genesis to Revelation, nagkaroon ka ng maling katuruan. Ganon din po yun sa ating day-to-day life. Pag pumulot ka ng isang prinsipyo, basalain mo yan. Patuloy yung pagbabasa mo ng Biblia. Baka mamaya yung application mo dyan o yung paniniwala mo, hindi mo nasala ng buong Biblia, mali pala yung iyong interpretation. So, test your belief in light of the whole Bible. Kapag hindi, mga kapatid, actually, dyan pinapanganak yung maraming mga katuruan, mga mali at mga kultong paniniwala. Pag walang test, tinetest po ng kabuuan ng Biblia. Kaya yung systematic theology, yan yung purpose. Number 3, know Jesus from Genesis to Revelation. Again, kagaya po ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, and beginning with Moses and all the prophets. So, beginning from Genesis and all the prophets hanggang kay Malakay, yung huling prophet doon sa Biblia natin, sa Old Testament. Meron na tayong New Testament. So, nadagdagan. From Matthew, it's all about Jesus Christ. Hanggang Revelation, it's the revelation of Jesus Christ. So, yung 27 books of the New Testament and 39 books of the Old Testament, lahat yun all about the Lord Jesus Christ. From Genesis to Revelation, it's all about the Lord Jesus Christ. So, you can know Jesus from every book of the Bible. Kaya pag nagbabasa tayo, kahit Leviticus pa yan, kahit Numbers pa yan, you see Jesus Christ everywhere. At yung ordinary kasing pagkakaunawa natin, akala natin si Jesus mababasa lang natin sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero pag lumalalim ka na sa pananampalataya, lalo na nakita mo pa yung interpretation ni Jesus Christ. Sabi rito, beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scripture concerning himself. Si Jesus yung nag-interpret, sabi niya, it's all about me. Verse 44, sabi rito, everything must be fulfilled that is written about in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Sabi ni Jesus Christ, written about me. Isinulat iyon. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Kawikaan, yung Job, yung binabasa niyo yung Book of Job, binabasa niyo yung Ecclesiastes, binabasa niyo si Jeremiah, Ezekiel, Prophet Daniel, Hosea, Amos, Obadiah, lahat ng yan, they were written about me and for me. Lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit, yung mga salmo, it's all about Jesus Christ. So, you can know Jesus from Genesis to Revelation, mga kapatid. No? Exciting journey yan. Ako, tuwan-tuwa ako nung nadidiscover ko si Jesus sa Old Testament. Kala ko si Jesus pang New Testament lang eh. Pambihira. Buong Old Testament pala. Lalo na nung sinabi ni Jesus to na buksan yung isipan ko eh. Kung paano nakikita mo si Jesus sa New Testament, nandun din siya sa Old Testament. So, know Jesus from Genesis to Revelation. Now, para po sa ating discussion, why is it important that we study not just parts of the Bible, but its whole message systematically? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups and paalala po, lagi tayong mayroong alternative questions. Kung gusto nyo mas madaling tanong, what have you learned from this devotion? How can you practically apply our devotion? So, pili lang po tayo dito para mas ma-nourish tayo habang dinidiscuss natin yung ating mga topics. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your word as a lamp to our feet
and a light to our path. Teach me to love not just portions of Scripture, but to see its full harmony that points me to Christ. I pray that you will enable me to discover your truth. I want to know you more and grow in my relationship with you. It is also my deepest desire to obey and glorify you. I am yours. Use me for your honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.